Kabi-kabilang baha at pagguho ang naitala sa Visayas dahil sa bagyong Ramil. Nakatutok si JP Soriano. Kulay kaping baha ang rumagasa sa kalsadang ito sa Kawayan, Biliran matapos ang malakas na ulan. Lagpas tuhod ang tubig na galing pa sa bundok. Stranded ang ilang motorista kaya ang ilan napilitang lumusong sa tubig. Maging ang ilang lugar na lubog sa baha. Ang highway na ito sa Naval nagmistulang ilog na. Bilang paghahanda sa bagyong Ramil, pinalikas ng mahigit 100 pamilya sa bayan. Pansamantala silang tutuloy sa Naval Municipal Gym. Sa San Fernando, Cebu, gutter deep ang baha sa ilang lugar. Tumirik na ang ilang sasakyan. Sa Giwan, Eastern Samar, pinagtulungan ng itulak ang sasakyang ito sa gitna ng baha malapit sa isang palengke. Sinabayan pa yan ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog din sa baha ang isang pabahay sa isang barangay. Kaninang umaga pa na magsimulang bumuhos ang ulan sa probinsya. Sa Northern Samar, pinulong na ng provincial government ang iba't ibang ahensya para paghandaan ang bagyo. Batay sa mga ulat, mahigit 300 individual ang stranded sa Allen Port matapos kanselahin ng Coast Guard Northern Samar ang mga biyahe ng barko simula pa kahapon. Sa Villaba, Leyte, lumambot ang lupa kaya bumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Abihaw kaninang tanghali. Sinimulan na ang clearing operations doon. Nag-abiso ang mga otoridad sa motorista na iwasan munang dumaan sa nasabing lugar. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Natunton sa aklan ang pinaghahanap na miyembro umano ng Kidnap for Ransom Group. Hindi pera hinihinging kapalit ang grupo ng suspect, kundi droga. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Para matunton ang isang high-priority target, 3 ilog ang tinawid ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division Special Operation Unit ng Calabarzon Police at ng Aklan PPO sa babundok na bahagi ng Aklan nang makalapit sa isang kubo. Naresto ka namin sa kidnapping. May karapatan kang manahimik kung magsawalang tibo. Arestado ang 26 anyos na bahagi umano ng isang Kidnap for Ransom Group. Bago nagpunta sa Aklan, ay nagtungo muna ito sa Imus, Cavite para takasan ang kanyang kaso. Dating nagme-maintain ng plantation ng marijuana sa Cordillera Administrative Region, no? Hanggang sa naging kidnap for ransom na yung binuo nilang grupo. Ayon sa Regional Intelligence Division 4A, kung minsan imbis na pera, droga tulad ng marijuana bricks ang dinidemanda bayad ng grupo kapalit ng kalayaan ng kanilang mga biktima. Masisiguro na natin na pagbabayaran niya yung ginawa niyang mga krimen at hindi na siya makakagawa ng anumang krimen. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inaresto na ibinibiyahe na papuntang La Trinidad, Benguet. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Iniutos ng International Criminal Court na sumailalim sa medical exam si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay para matukoy kung siya ba ay fit to stand trial o hindi. Ang defense team ni Duterte nagsumite ng mga dokumento para patunayang hindi siya flight risk. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang Rodrigo Roa Duterte. Magkakaalaman na kung kaya nga ba o hindi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court. Ngayong iniutos na ng ICC na sumailalim siya sa medical exam. Itinalaga ng ICC para sumuri kay Duterte ang mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology na may karanasan sa pagsusuri sa mga nakatatanda kung kayang makilahok sa mga judicial proceedings. Para mapanatiling impartial, walang kinikilingan, bawal silang makipag-usap sa prosecution at defense. October 31 ang deadline sa kanila ng korte para isumite ang resulta ng medical exam. November 5 naman ang deadline para magkomento sa resulta ang defense, prosecution at OPCV o Office of Public Counsel for Victims. September 23, unang nakatakda ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ng ICC matapos magmosyon ang abogado ni Duterte na itigil muna ang proceedings dahil hindi na raw siya fit to stand trial.
Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kapag lumabas na fit to stand trial si Duterte, tuloy ang pagdinig. Panigurado ito kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Ultimo, pabor sa mga biktima na malaman yung katotohanan. Kung unfit to stand trial siya, hindi makatutuloy ang hearings o ang trial. Ang kaso ay maa-archive. Hindi naman mababasura ang kaso. Pero i-check every 120 days kung ano na yung medical situation niya or ano na yung sitwasyon niya to ensure that is he fit or not fit to stand trial. Hindi po yan basta-basta palalayain. Lalo na ang kung akusasyon ay siya ay mass murderer. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Sabi ni Vice President Sara Duterte, nagsumiti na ng supporting documents ang defense team ng ama matapos ibasura ng ICC ang hiling nilang interim release. Unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay mag-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nag-imbestiga si Commission on Human Rights, si Leila de Lima, nag-imbestiga ang Senate. Yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So wala po sa kanya lahat yun. Hindi ko po alam kung saang alternate universe sila nakitira sa pagitan ng 2016 at 2022. Kasi sa mundo namin, ang nakita po namin ay una, sa mga nag-imbestiga sa kanya, nagkaroon ng resback. Si Leila de Lima ay pinakulong on trumped-up charges. Binantaan niya kami na pati daw human rights lawyers, binantaan niya na lahat ng kontra sa kanyang gera kontra droga ay magiging target. Maraming abogado na namatay sa panahon niya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa paglandfall ng Bagyong Ramil, aling mga lugar ba ang dapat maghanda? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, pagkatapos ng unang landfall ng Bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ngayong hapon, posible pa po itong masundan sa mga susunod na oras. Ayon po yan sa Pag-asa. Dahil po sa Bagyong Ramil, nakataas ang signal number 2 dyan po sa may southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at pati na rin sa northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin na nakataas dito po yan sa northern portion ng Northern Samar. Samantala, signal number 1 naman dyan po sa may Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands. Natitirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganoon din po sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa Benguet. Kasama rin dito ito pong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, pati na rin ang eastern portion ng Bulacan at eastern portion ng Tarlac. Nakataas din ng signal number 1, dyan po yan sa eastern portion ng Pampanga, northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, pati na rin po dito sa may Burias at Ticao Island. At ito po kasama rin sa signal number 1, itong natitirang bahagi ng Northern Samar, pati na rin ang northern portion ng Eastern Samar, ganun din ang northern portion ng Samar. Dito po posibleng maranasan yung mga lugar na yan na nabanggit. Ito pong malakas sa bugso ng hangin na may kasama mga pag-ulan. Huling nakita ang sentro nitong Bagyong Ramil, dyan po yan sa bahagi ng Gubat, Sorsogon, kung saan nga ito nag-landfall kaninang 4:10 p.m. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot, 65 kilometers per hour, at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran. At ayon po sa Pag-asa, maaaring tawirin nitong Bagyong Ramil ang kalupaan o di kaya naman yung coastal waters nitong Bicol Region. Mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin itong bahagi naman ng Pulilio Islands at posibleng may isa pang landfall. Dito yan sa may Aurora bukas po ng umaga o di kaya naman ay sa hapon. May chance rin na tumama po itong Bagyong Ramil. Dito yan sa may northern Quezon or sa may southern part ng Isabela. Depende po yan at tatawin po nito itong northern Luzon at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago
epekto sa pagkilos itong Bagyong Ramil kaya umantabay po sa susunod na updates. Dahil po sa lawak ng mga kaulapan na dala po nitong Bagyong Ramil, malaking bahagi rin po ng Pilipinas ang makakaramdam ng epekto nito sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na madaling araw umaga marami ng mga pag-ulan dito yan sa Northern at pati na rin sa Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Dito po mararanasan yung pinakamatitinding mga pag-ulan. Kaya doble ingat at maging alerto po sa malaking banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin pong ulanin ang iba pang bahagi ng Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Magtutuloy-tuloy po yan bukas ng hapon at posibleng magtagal hanggang sa gabi lalong-lalo na dito sa malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan naman bukas po dyan sa may Visayas pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. May chance rin ng mga malalakas sa pag-ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Mararamdaman din ang epekto ng Bagyong Ramil dito po yan sa Metro Manila kaya mataas din ang chance ng mga pag-ulan bukas kaya panatilihin po ang pagiging alerto at syempre mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ang problema raw sa baha ay maaari raw tugunan sa tulong ng kawayan. Yan at iba pang mga pakinabang sa itinuturing na Green Gold itinuro sa isang training at seminar sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Upuan, lampshade at buong bahay kubo. Ilan lang ito sa mga maaaring paggamitan ng kawayan. Ang dating tinaguriang poor man's timber, itinuturing na ngayong green gold. Karaniwang makikita sa kapaligiran ang tinatawag na kawayang tinik kaya naman pamilyar dito ang mga Pilipino. Pero dito sa Carolina Bamboo Garden, 50 iba't ibang klase ng kawayan ang matatagpuan dito. Kabilang na ang black bamboo na magandang pangdisenyo at iron bamboo na tinaguri ang pinakamatibay sa mga uri ng kawayan. Sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtipon-tipon ang mga negosyante, bamboo grower at estudyante para matuto sa lumalagong bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Isa raw ang mga produktong gawa sa kawayan sa isinusulong ng DTI Rizal. If they already have any bamboo products, we can level it up. No? We have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, pinapanukala ang bamboo industry development. Malaki rin ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan para maiwasan ang mga pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binuo para kontrolin ang naratibo. Ito raw para kay Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit binuo ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. Patuloy pong hinihingi ng GMA Integrated News ang panid ng ICI at ng Malacanang. Dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa magiging trabaho ng komisyon. Inanunsyo naman ng ICI na hiniling ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay pagpaliban muna ang pagharap niya sa pagdinig sa Miyerkules dahil sasailalim daw siya sa medical procedure. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Romualdez.
Kinilig daw si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa sweetness ng fans niya sa Vietnam. Kilala siya roon ng Vietnamese fans dahil ipinalabas doon ang mga pinagbidahan niyang Kapuso serye. Mula airport hanggang sa mismong event, mainit ang pagtanggap sa kanya ng Vietnamese fans. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson.